I don't know. Kasi alam mo sa Congress ngayon, bago ka mag-privilege speech, kailangan submit mo muna yung yung speech mo. So they have the option not to show to the screen, dun sa screen ng Congress yung ano man yung ipapalabas mo. Iba na. Kailangan hindi. Oo, ganun ngayon, iba na. Kasi iba na, no? Nung kino-cover ko kayo dyan, dati, kung gusto ko magsasalita ako. Yes, sir, but I mean, nobody can force you, even if you submit a different script. Sabagay, nobody can pwede force you Yes, but to go out of text. script. Pero yung text, kailangan sila mag-ooperate Sila mag-ooperate yung- yung The ilalabas imagery, sa screen. I understand that. But you know, he could have still spoken out, and I suppose he still can speak out. Yung nga lang, meron niyang 1 year pa. Palagay ko, Sayang, yung- late na yun eh. Oo. Palagay ko kasi Also, sir, maaaring siyang magpa-press con. Yeah. And alam mo, tingin ko, kaya lumalapit sa amin si Congressman Libiste. Kasi talagang nakikita ko sa kanya, hindi pa siya, hindi niya pa alam masyado yung gagawin niya. Siguro, napakabata pa niya and this is his first term. Hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Saka, sabi niya, natatakot din. Natatakot din sila kaya urong-sulong urong-sulong. Sabi ko, tinanong ko, ano ba talaga ang iyong motivation para ilabas to? Sabi niya, self-preservation, meron ka bang tinatago na kasalanan, kaya gusto mo tinanong ko sa kanya mabuti. Ang sabi niya, sabi niya, siyempre partly self-preservation, pero gusto niya rin malaman ng bayan. Sabi niya sa akin, marami pa talagang may mga bagay pa na hindi pinapakita sa amin na pag nakita namin, masasabi namin na itiklop na yung yung mesa. Yun ang sinabi niya sa amin. So ano po ang advice po ninyo sa kanya? Kasi sabi niyo po ay he goes to you guys for advice. Sa kanya, pag-isipan niya mabuti, kung gusto niya, natatakot siyang maglabas, bigay niya sa akin lahat ng record. Gusto niya ako magsalita, magsasalita ako para sa kanya. Sabi ko sa kanya. Pero kinakailangan gumawa siya ng affidavit na pangangatawan na niya lahat ng mga yan. Yeah, sir, bring it out in public. Kasi for example, at this point kasi sir, like it or not, at this point, it's second and third hand information. May binigay sa kanya daw na screenshots na pinakita niya sa inyo. Yes. Siyempre maganda dyan, kung sakali mag-press con siya, isama niya si Eden Bersamin. Eden Bersamin would authenticate and make the claim in public. Instead of kasi di ba, it becomes second and third hand information na nabasa po ninyo yung pinakita sa inyo. Ang sabi niya sa akin, kasi ang apprehension, ngayon, tahimik na sila. Adrian, tahimik na yung pamilya niya, wala nang issue. So, kahit pa paano, natahimik ngayon. Hindi katulad noon dati, nung unang ginawa yung affidavit na talaga nag-aalala sila, di ba? Pero ang sinasabi rin na paano yan after 2 years kung wala na si Presidente, baka naman sila habulin pagka wala na si Presidente Marcos. So kaya nga sabi ko, you should dito sa buhay na ito lahat may risk. Ang importante, sabi ko, gawin niyo tingin niyo yung tama. So willing naman siya ibigay lahat sa inyo po. Yun po yung advice niyo sa kanya. Marami siyang mga apprehensions. Okay. Marami siyang mga apprehensions.